Malamang sa malamang na hindi talaga magugustuhan ng China itong proyektong to, no, na itatayo sa harap o sa malapit, no, dito sa Taiwan. Dahil alam nyo naman mga tol, nanggigigil itong China na mabawi itong Taiwan na pilit na humihiwalay sa kanila at gustong-gustong humiwalay sa kanila. So dito sa videong panonoorin natin mga tol, mula rito kay BTV Pinas. Siyempre bago yan na inikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba sa may description box. No, basahin muna natin yung title. Naku, bagong proyekto ng Pilipinas. China, hindi ito magugustuhan. Iniharap pa sa Taiwan. Naku, iniharap pa sa Taiwan mga tol. So yan ang ating panonoorin. Bibigyan natin ng reaction video and commentary. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na eh. Panoorin na natin to mga kapatid. Ano to Eksklusibong balita, posibleng pagtatayo ng Estados Unidos ng isang pantalan sa bahagi ng Batanes, China, hindi ito magugustuhan. Ito yung napanood din natin nung nakaraan, no? So, proyekto to ng parang governor ba doon na siya yung nag-propose nito tapos parang susuportahan siguro ng Amerika. Well, wala pa tayong update dyan pero eto nga no, sa may Batanes to talagang as in sobrang lapit na to sa Taiwan. Dahil malapit lamang ito sa balak nilang atakihin na bansa at bansang North Korea muling nagbanta at handa sa labanan ng nuklear. Naku po, huwag naman. At Ito yan na ang naman balitang ang nuklear. hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. So ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ito na naman ang Norcor. Kinumpirma ng Amerika na nakatanggap ito ng isang proposal mula sa Batanes, LGU upang tayuan ng isang civilian port na nakaharap sa Taiwan. Sinabi ng US Ambassador ng Pilipinas na ang gobernador ng Batanes ay nag-propose ng ilang proyekto na posibleng masuportahan ng Estados Unidos. Ayon pa nga sa ulat ng Reuters na nakipag-usap umano ang militar ng Estados Unidos sa lokal na pamahalaan ng Batanes para sa pagtatayo ng daungan para dito posibleng ibaba ang mga kargamento at ang pagsisimula ng konstruksyon ng naturang daungan ay posibleng magsimula na ngayong Oktubre. Ang ganitong proyekto ay higit na makakatulong sa ating mga kababayan lalo na sa probinsya ng Batanes. At ang sinasabi na dito ibababa ang mga kargamento ay talagang makakadagdag ng alalahanin ng China, lalo na ang lokasyon na pagtatayuan ay nakaharap pa sa bansang Taiwan. Pero ang tanong, no, ito ba'y hindi makakadagdag sa alalahanin din ng Pilipinas, no mga tol? Ito ay proposal to ng governor LGU. So, LGU yan mga kapatid. So, pag ito ba ay naitayo, tapos Amerika pa yung magtatayo, mga tol, no? Sinakop kasi yan ng So, kasama yan doon sa 10 dash line ata ng ng China, yung bagong mapa nilang inilabas, no? So, kapag ito ay ginagawa na, ito ba'y hindi magdudulot ng tensyon? Ito ba'y hindi magdudulot ng alalahanin din, mga tol? Lalong-lalo na sa alam naman natin, ang gigigil yung dalawang bansang yan sa isa't isa, no? Tapos tayo ay nadadamay din, mga kapatid, dahil nga sa patuloy na pagpasok, labas-masok sa atin ng US dahil nga dun sa mga EDCA sites, sa mga military exercises na sinasabi ng China na ito ay provokasyon daw sa kanila. Pero ang totoo naman talaga, sila ang nagpo-provoke dahil kahit na hindi naman labas-pasok dito US, patuloy naman ang pagkamkam nila dito sa ating mga teritoryo. Problema pa rin naman natin yun in reality, mga tol. Pero eto na nga, since magkakaroon ng proyekto dito, malapit pa talaga at nakaharap pa talaga sa Batanes, malamang yan tamang hinala na naman sila, no? Kahit ito'y daungan lang naman, 'di ba, para sa mga kalakal for example. Ito'y sa kanila yan. Sasabihin nilang threat sa kanila yan, mga tol. Na kung saan sinasabi ng China na sila pa rin ang may kontrol sa naturang lugar. Nauna nang binalaan ng China ang Pilipinas tungkol sa pagpapalawak ng militar kasama ang Estados Unidos.
Ngunit kung hindi papalawakin ng Pilipinas ang military defense nito, ay paano na lang natin didepensahan ang bansa? Tama naman. Kaya't ang daungan na posible nang masimulan ngayong Oktubre ay bukod sa napakalaking tulong para sa ating kababayan na nasa Batanes, ay posible din maging babala sa China na wag nilang papasukin ang lugar. Kahit na ang lugar na ito ay walang EDCA site. Pero kung dito naman posibleng ibagsak ang mga kargamento ng Amerika, ay masasabi natin na hindi basta-basta mapapasok ito ng mga incheck na sakim sa kapangyarihan. Ayon pa sa ulat, ay kasama sa proyekto ang paglalagay ng mga solar light at street light na ang galing din nung naisip nung governor ng Batanes, kasi nagpasa siya ng proposal sa Amerika. So kapag ito'y tinugunan ng US, sa madaling salita, no, malaki ang gampanin ng US diyan, ng papel nila diyan dahil sila yung magtatayo diyan. Pag yan ay ginalaw ng China, parang rekta na rin nilang kinalaban yung US, which is palagay ko hindi nila gagawin. Mga tol, ayaw nila yun eh. Medyo may ano sila diyan eh. May takot pa sila kahit papaano dito sa Amerika, mga tol. Pero yun nga lang, kapag talagang tinopak sila at malakas ang loob nila, damay din tayo doon, no? Yari naman tayo doon. Ay kasama sa proyekto ang paglalagay ng mga solar light at street light na higit na makakatulong sa ating kababayan. Ang ganitong proyekto at iba pang mga proyekto sa bansa, nakasangkot ang Estados Unidos, lalong-lalo na ang mga EDCA site, ay higit na makakatulong upang depensahan ang bansa laban sa mapanakop na China. Kahit na sinasabing hindi magagamit ang mga EDCA site nang walang pahintulot ng Pilipinas. Pero kung sakaling malagay sa alanganin at panganib ang Pilipinas, ang mga EDCA site na ito ay magagamit laban sa sinumang bansa na gustong sakupin ang ating lupang sinilangan. Totoo naman. Maging ang mga komento ng ating kababayan ay pumapabor sa mga proyekto ng Estados Unidos sa Pilipinas dahil sa patuloy pa rin na agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea. Hindi ko na dapat magtaka, no? Hindi na tayo dapat magtaka doon kung bakit yung mga kababayan natin ay pumapabor ngayon sa Amerika. Kahit after nung panahon ni President Duterte na medyo layo-layo tayo sa Amerika, dikit-dikit tayo sa China. Pero kasi sa nakikita nating nangyayari ngayon, sino ba yung nambubula sa atin at sino ba yung walang respeto? Sa madaling salita, mga tol, sino ba yung talagang nagdudulot sa atin ng parang pinapahiya tayo, iniinsulto tayo? Sino ba? 'Di ba? Amerika ba, mga tol, no? So hindi rin natin masisisi yung ating mga kababayan na biglang pumabor ngayon sa pagdating dito ng Amerika. Kahit na mayroong mga nagsasabing hindi naman tayo na ano ng China eh, mga pro-China, no? Hindi naman tayo, kadikit natin sila sa kadikit natin sila sa ating kalakalan eh. Totoo, napakalaking tulong talaga, mga tol, ng China sa atin, no? Sa ating ekonomiya, kahit papaano talaga yung mga produkto, 'di ba? Maraming mga Pilipino ang umaasa din, mga tol, sa mga produkto ng China. Nakakaawa din naman talaga, maapektuhan din yung kanilang mga negosyo dahil dito sa mga kaguluhan na 'to. Pero 'di ba, ikaw mismo pag umu-order ka sa Lazada o Shopee o kaya umu-order mga nagtitinda sa TikTok, 'di ba? Mga TikTok shop. Ang dami diyan yung mga nagla-live selling. Ang dami diyan yung mga maliliit na mga maliliit na negosyante, 'di ba? Yung mga produkto natin dito natin kinukuha. Saka hindi lang naman yun yung mga produktong yun, no? Marami pang mga iba pang mga goods na kailangan talaga natin. Kung napanood nyo nga yung reaction video natin kay PMC, di ba? Sinabi rin dun ni PMC kung ano yung galamay ng China rito sa Pilipinas, no? Kahit nga ultimo yung TikTok na paborito nyo gamitin eh, di ba? Pag mamay-ari ng incheck yun eh. Pero hindi naman siguro ng estado, no? Saka talagang sobrang number 1 trade partner natin dito. Mas mura kasi sa kanila kumpara mo naman sa US, di ba? Pero nakakainis lang din kasi, sino ba yung gumagawa sa atin ng hindi maganda? Yung mga nagpapalaya sa atin, mga nagtataboy sa mga mangingisda natin na imbis na napapakinabangan natin. Di ba? Nakakainis yung mga ganong mga bagay kasi wala tayong nakukuhang respeto sa kanila, iniinsulto kasi tayo, mga tol. Sobrang baba ng tingin sa atin. Yun ang nakakainis dun. At lalo na ngayon ay mas tumitindi ang tensyon sa palibot ng China kung saan
ang mga teritoryo ng India at Russia ay inokupa rin ng China. Hay nako China, kunti na lang talaga. Ikaw na ang may-ari ng mundo sa pagiging gahaman mo. Samantala sa iba pang Eto balita, North Korea nagsagawa ng isang simulated tactical nuclear strike rehearsal na may 2 long-range cruise missile upang bigyang babala ang mga kaaway na bansa na handa ito sa anumang mangyayari kung sakaling magkaroon ng isang nuclear war. Ayon sa Korea, kung ang China, presidente nila, gusto lang manakop ng mga teritoryo na sinasabi nilang kanila, pero gusto daw nila ng kapayapaan, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ng mga tagapagsalita nila. Gusto daw nilang panatilihin ng mabuting relasyon, gusto daw nilang panatilihin ng kapayapaan dito sa Indo-Pacific, sa South China Sea, West Philippine Sea. Etong bansang 'to kakaiba. Gusto nang sirain ang mundo. Kakaiba 'to. Central News Agency na ang pagsasanay ay isang tagumpay noong Sabado dahil sa 2 cruise missile na may 2 daming nuclear bomb na inilunsad sa West Sea ng Korean Peninsula at umabot umano ng halos 1,500 km na may taas na 150 meters lamang. Sinabi ng Pyongyang na papalakasin nito ang military defense laban sa Estados Unidos at South Korea. Ayon pa sa Beijing, ang North Korea ay nagpalipad ng long-range cruise missile bilang tugon sa ginawang US-South Korean Joint Military Exercises. Ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ay bumisita sa isang paggawaan ng marine engine at planta ng mga bala upang bigyang diin ang pangangailangan ng pag-upgrade ng mga kakayahan ng hukbong dagat ng Pyongyang at nagtakda ng isang mahalagang modernisasyon upang paunlarin pa ang industriya ng paggawa ng barko. Ang mortal na kaaway ng North Korea ay tutol sa napakadelikadong ginagawa ng North Korea, lalo na ang palagian nitong paglulunsad ng ballistic missile na nagiging pantas sa kapayapaan at posibleng maging hudyat ng isang malawak na digmaan, lalo na ay ang posibleng sangkot na weapon ay isang uri ng nuklear na lubhang napakapanganib at malawak ang posibleng maging pinsala sa daigdig. Sana talaga kabayan ay hindi na patindihin ng North Korea ang agresibong galaw nito laban sa South Korea at Estados Unidos. Ito ba presidente ng North Korea? Ang tingin niya ba sa nuclear ba may laruan lang? No, hindi niya ba alam kung anong epekto nito sa mundo? No? Napakaliit lang ng bansang sakop mo tapos ganyan ang gusto mo. Imagine mo, no? Napakaliit lang ng bansang sakop mo tapos ganyan ang gusto mo, wasakan ng daigdig, di ba? Kakaiba mag-isip to eh. Dapat nga isinusulong natin kapayapaan, kagandahan ng kalikasan saka yung quality of living eh, di ba? Pero ang gusto nito siraan eh, no? Ang gusto nito wasakan eh. Pero yun ang buong buhay nila. Tinututukan nilang palakasin. Di ba? Yung mga nuclear nila. Ano bang akala ba nila kapag nagbagsak sila halimbawa sa Amerika, tapos na Amerika, hindi na babawi sa kanila? Di ba? Babagsakan din sila ulit. Tapos magbabagsak ulit sila sa Amerika. Tapos babagsakan ulit sila. Ang tanong, sinong unang mauubos? Amerika na pagkalaki-laki o napakaliit na bansa nila? Hindi ba nito alam? Anong yan, no? Gustong wasakin agad ng daigdig eh. Siguro may spaceship na to papunta sa ibang planeta, no? Naka-ready na. Sana talaga ay maidaan sa maayos na pag-uusap upang hindi ito posibleng maging hudyat ng isang malawakang digmaan at kasama na ang China na wala din ibang ginawa kundi mambuli at manakop ng bansa para maging malawak pa ang kanilang sakop na kalupaan at katubigan. Sana lang talaga ay maidaan sa maayos na usapan. Yan. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa video na to? Alright mga tol, no? Ano masasabi mo dito sa video na napanood natin mula kay BTV Pinas? Itong report, itong balita na napanood natin, no? Napakaganda nung proposal nung governor dito sa Batanes kasi talagang malaking tulong din kahit paano dun sa lugar nila, no? Kung ito'y magiging pantalan, magbababa dyan ng mga kalakal, di ba? Pwede yun. Pero alam nyo, no, kung magkakaroon man talaga ng kaguluhan sa mundo, na wag naman sana, no? Ayaw natin yun, no?
ayaw natin ng kaguluhan sa mundo. Pero palagay ko talaga, etong North Korea talaga ang etong pinaka nakakatakot din kesa sa China. Yung sa China kasi nag-iisip pa di ba? May utak pa kahit papaano Eto sa North Korea talagang iba gustong mangyari, no? Talagang wasakin ang daigdig, yun ang gustong mangyari nito Ikaw, anong masasabi mo mga tol? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.